Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Humingi na ng tulong si DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 25 DPWH officials at ibang private personalities na pinaghihinalaang may kinalaman sa mga ghost flood control projects sa bansa. Sa sulat ni Secretary Dizon sa DOJ, binigyan diin nito ang napapanahong paglabas ng lookout bulletin laban sa mga nasabing opisyal at individual upang masiguro ang tuloy-tuloy na investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Layunin din ito na mapanagot ang sinumang sangkot sa mga nasabing proyekto. Hiniling din ni Secretary Dizon sa Bureau of Immigration na bigyan sila ng agarang impormasyon at ang iba pang enforcement agencies kaugnay sa napipintong paglabas sa bansa ng mga nasabing personalidad. Kaugnay nito, ipinag-utos din ni Secretary Dizon ang suspension ng bidding sa lahat ng locally funded projects sa bansa sa loob ng 2 linggo upang magpatupad ng mga safeguard measures. Today, take pause to all biddings of locally funded projects nationwide. The President does not want any more money of the government, of the DPWH, thrown sa ilog. Sabi nga niya, foreign assisted projects will continue. Kasi yun, kampante tayo na maayos yun dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Upang protektahan at itaguyod ang karapatan sa kalusugan ng mga Pilipino, tumungo sa Bataan General Hospital si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bisitahin ang pasilidad at mga pasyenteng kasalukuyang nagpapagaling doon. Ayon sa Pangulo, karapatan ng bawat mamamayan na malayang makapagpagamot ng hindi nag-aalala kung saan kukunin ang pangbayad. Bilang tulong at tugon sa medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan, muling inihayag ng Pangulo ang pagkakaroon ng zero balance billing sa mga pampublikong ospital ng Department of Health. Maaari nang magka-avail ng zero balance billing ang 78 DOH hospitals nationwide, kabilang ang Bataan General Hospital and Medical Center. Sa ilalim ng zero balance billing, walang babayaran ang mga pasyenteng nakakonfine sa basic or charity ward accommodation ng DOH hospitals. Sa ngayon, halos 3,000 patients na ang natulungan ng zero balance billing sa Bataan General Hospital sa loob lamang ng 1 buwan. Inihayag din ng Pangulo na mayroong mga bukas centers para sa mga kasong hindi na kailangan ng confinement kung saan may screening, lab test, maternal and child services. Mayroon ding ambulatory surgical services din para sa mga nais mag-avail nito. Paalala ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipino, kayo'y aalagaan hanggang sa makakaya ng pamahalaan. Sa Bataan General, halos 2,976 ng pasyente na natulungan ng zero balance billing. Talagang napakalaking bagay. Kung makita mo naman na people have come, kaya ang dami nang pumupunta sa ospital ngayon. Yung mga dating nagdadalawang isip bago magpa-ospital, bago magpatingin, wala nang problema ngayon yun. And that's why I'm very happy that we are instituting this program. I think it's been a long time coming. And malapit na tayo umabot talaga sa universal healthcare. Basta na-admit kayo sa amin, sa basic accommodation, wala kayong babayaran. Hindi tayo pababayaan ng ating mga health workers. So we will get there. We'll get there. At sa isa pang good news, ngayong araw ay makakasama natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para bigyan tayo ng update sa pagbaba ng kagutuman sa bansa dahil sa Walang Gutom program. Good morning, Sec Rex. Good morning, Yusek Claire.
Magandang umaga ho ulit sa inyong lahat. Nandito kami, the last time nandito kami was June, kung saan binigay namin sa inyo yung unang resulta ng tracker natin na kinomission ng private sector para subaybayan yung resulta ng Walang Gutom program. Kung malalagay ko lang sa tamang konteksto, noong 2023, sinimulan natin ang Walang Gutom program na inutos ng ating Pangulo. Ang mandato ng ating Pangulo sa DSWD, wakasan ng kagutuman. Tumugon ang DSWD sa pamamagitan ng Walang Gutom program kung saan ngayon 300,000 na pamilya na ang bahagi ng programa. At tulad na nasabi ko this morning, iuulat namin sa inyo yung resulta ng pangalawang tracker na kinomission ng Globe at ng Monde Nielsen at ang ginamit na surveying company or tracking company ay ang SWS. Noteworthy, ihayaan ko na lang yung mga resource persons natin na mag-report, pero noteworthy na i-point out sa inyo na patuloy naming tinututukan yung 300,000 na food poor families dahil naniniwala ang DSWD na pag maiangat natin or mabawasan natin ang kagutuman sa hanay nila, yung national average natin pagdating sa hunger, bababa rin. At sa mga darating na buwan, tulad ng na-report namin the last time, nasa process na kami ng pag-expand ng program. By the end of the year, 600,000 na ang magiging bahagi nitong programa from 300,000. And then by first half of next year, the last 150,000 para makuha na natin yung total na 750,000 na food poor families na natala ng PSA. Kasama ko ngayong umaga na magbibigay ng detailed report. Of course, si Mark Alejo ng Monde Nielsen, katuwang nila yung Globe na sila yung nag-commission ng survey. Pangalawa, nandito rin si Professor Roel Briones, fellow ng SWS at ang Vice President ng SWS na si Mr. J. Sandoval. Siguro ibibigay ko na yung rostrum kay Mark na taga Monde Nielsen who commissioned this survey to be able to explain bakit sila nag-commission ng survey. Thank you, Secretary Rex, Mr. Rex Gatchalian, Yusek Claire Castro, and to the members of the Malacanang Press Corps. Magandang umaga po sa ating lahat. Monde Nielsen Corporation, one of the biggest food manufacturers in the country, is one with the President and the Philippine government in eradicating hunger. To improve the well-being of people and the planet and create sustainable solutions for food security is our company's aspiration and battle cry. This is very much attuned with the goals and objectives of the government's flagship program, which is the Walang Gutom, that aims to mitigate involuntary hunger incidents in the country. And Monde Nielsen is a proud partner of this program. Our profound gratitude to the DSWD for giving us the opportunity to contribute in the quarterly surveys and to be part of the Walang Gutom program. Monde Nielsen is a firm believer that what gets measured gets done. There is still a lot to do in this front, and please do know that as your kasulong sa pag-unlad at pagbabago, we are committed and ready to contribute in ways we can. Thank you very much. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Good morning. The Walang Gutom Scale-Up has now undergone 3 waves of surveys conducted by SWS with financial support from our generous donors in the private sector. The first wave was a baseline before the scale-up occurred, conducted in October 2024. The second wave was conducted in December last year, and the most recent was conducted in March this year. I am happy to report that across various indicators of hunger and quality of diet, the surveys show sustained improvement among the Walang Gutom beneficiaries. One of the indicators tracked is prevalence of hunger, which uses the SWS methodology of self-rated hunger. From a baseline of 48.7%, hunger declined to 44.6% within 3 months, and further to 41.5% within 6 months. This represents a 7.2 percentage point decline. There were improvements over time, but also in comparison, beneficiaries and non-beneficiaries, which were also tracked through the 3 surveys. The rate of improvement among beneficiaries was 6 percentage points higher
than for non-beneficiaries, meaning the changes can be confidently attributed to the program itself rather than other socioeconomic trends. The surveys also tracked other indicators such as food poverty based on self-rated food threshold, severe food insecurity, and food diversity score. There were also improvements based on these additional indicators, especially between the December and March waves of survey. Even food quality improved based on diversity of food being eaten by households. On the whole, evidence is consistently pointing to the positive impact of scaling up the Walang Gutom program to the food-poor population of the country. Thank you. So kung may mga katanungan bago ko sumagot, gusto ko lang i-point out again that the tracking survey was commissioned by the private sector in behalf of the SWD. Early on, nung hinuhubog yung programa na to, ang utos ng ating Pangulo is to make sure that whenever we launch new programs like Walang Gutom, dapat data-driven siya. Hindi pwede yung kami lang nagsasabi na ang galing ng programa kung hindi kumuha tayo ng third party na grupo para suriin yung impact ng programa at yung data na lalabas doon, yun na magiging basihan ng aming pag-scale up. Now, hearing what Professor Well said, there is enough evidence to show na the program is working. That's why we are now on track of expanding it to reach 700 food-poor families na natala ng PSA sa kanilang huling FIES survey. At sisiguraduhin namin na sa madaling panahon, mawakasan natin ang kagutuman. Any questions for Sec. Gatchalian? Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Secretary. DSWD aims to provide food for 300,000 more beneficiaries before the year ends. Saan-saan mga lugar po ito and how much budget will be allotted for them? Well, it's spread across where the food-poor families are. Hindi siya, remember, ang ginamit namin na criteria will be incidents of poverty, hunger, and malnutrition based on the PSA and the DOH reports. So, hindi siya homogeneous na isang lugar, kung hindi, hinahanap namin kung nasaan yung mga food-poor families sa talaan. Nationwide, yes. Tuesday New, DZBB. Good morning, Sec. Yung sinabi pong report na overall 7.2% yung ibinaba sa mga bilang ng mga nagugutom. Saan po yung pinakamalaking porsyento? Saang lugar? Kaya ko sagutin yan, pero mas maganda siguro yung nag-conduct ng survey at si Professor Well yung magpapaliwanag ng mga geographic scopes. Okay. So the biggest improvement occurred for BARM Plus, which is a cluster of beneficiaries in the BARM area and surrounding areas, which had the highest baseline hunger of 55.1%, declining 17.2 percentage points to only 37.7%. So yun yung cluster na pinakamalaki. We also explored other subdivisions, but they all consistently point to the downward direction, especially for the poorer part of already the sinala mo na food-poor households. Tuesday, ang BARM Plus, kaya may plus kasi may sinama kaming mga provinces doon to make it equal, no, to each other. Yung sampling will of course be the BARM area. So, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, and then we incorporated Zamboanga, Sipugay, kaya may plus, just to even out the clusterings. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Pwede ho bang, can you tell us more about how we measure improvement dito sa ating programa? Kasi is it just a question of this respondent saying, no, I'm better now than the last 3 months? Or meron ho bang ibang metrics, for example, gumanda ang timbang ng mga miyembro ng pamilya dahil kumakain sila ng mas maayos? Or are there also metrics on better productivity for the beneficiaries? So the prevalence of hunger, which is the one we highlight in this presentation, actually uses an SWS methodology. So it is based in part on the experience of the
respondent, referring to their entire household. But it's a little bit more specific. It's not just, do you feel better, right? It's more like, did you experience an episode of hunger in the last 3 months? That is the more precise way that the question is phrased. And if you say it even at least once, you already fall under hunger. In fact, we have additional measures such as severe hunger if you report experiencing it frequently or always. So, in fact, so not only did the hunger itself decline, but even the experience of severe hunger declined. We believe that in terms of hunger, the best na makakapagsabi kung naka-experience ka ng gutom ay yung mismong household. Eden Santos, Net 25. Secretary, good morning po. Paano po natin masisiguro na hindi masayang o mawalan ng saysay ito pong ating programa na walang gutom program para po itong 300,000 food poor families po ay manatiling hindi tuloy nang mawala doon sa kagutuman at hindi na po sila bumalik. Kasi po yung 4Ps minsan nagiging problema natin, umangat na sila dun sa laylayan, pero after a few months or years, bumabalik po yung iba nating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy yung pagdami pa rin ng ating mga mahihirap na kababayan. Dito po sa walang gutom, paano po natin matitiyak na hindi na po sila babalik sa kagutuman? Medyo loaded yung question. It's a two-part question if you'll allow me to answer both. First of all, sa walang gutom, meron siyang sustainable, as in all our programs sa DSWD, may sustainability mechanism siya. Sinisigurado natin na habang nasa loob siya ng programa, kung makikita niyo yung binigay namin na flyer, may dalawang behavioral change or conditions na kaakibat. Una, sisiguraduhin natin na naiintindihan niya yung mga tamang pagkain. Ano ba yung value ng protein? Ano yung value ng carbohydrates? Ano yung, we're teaching them to eat right. Kasi alam natin, minsan, bagamat may pagkain, pero kung mali pa rin yung klase ng pagkain na binibili, hinahanda o kinukonsumo, and in the end, malnourished or gutom pa rin ang kanilang mararamdaman. So, may kaakibat to na social behavioral change. Pina-attend sila ng nutrition development sessions na pinatatakbo ng ating mga nutrition workers para talaga once and for all ma-inculcate o maipasok natin sa isipan nila ano ba ang masustansya, masarap at mura na pagkain. Lalong-lalo na tinitignan natin dyan yung mga membro ng pamilya na homemakers. Sila yung gumagawa ng pagkain sa bahay. Pangalawa, meron din productivity sessions kasi alam natin na may limited time run lang kung kailan ka bahagi ng programa. Ang rationale natin, habang noong nagugutom ka, nahihirapan kayo maging active participants ng workforce. So ngayon na may dagdag sustento na binibigay ang gobyerno sa inyo, ang kondisyon na pangalawa, upskill at sumali ka ng mga job fair. Ka-partner namin ang DOLE at ang TESDA sa programa na to. Yung DOLE, maglulunsad sila ng mga job fair na nakatuon lamang para sa ating mga beneficiaries. Sisiguraduhin natin na magkaroon ng steady income stream yung pamilya para pag na-exit na sila sa programa, merong tuloy-tuloy na income na. Pangalawa, pag hindi pa rin sila nagko-qualify sa trabaho, diyan papasok yung TESDA, may upskilling yung TESDA. So we want to make sure na sustainable yung programa. Now, Eden, ma-segue ko lang kasi nabanggit mo yung 4Ps, yung programa namin. Medyo misnomer yung nasabi na bumabalik sila sa kahirapan. Maingat na maingat ang ating mga caseworker dyan. Kung matatandaan nyo, sa isang press conference namin, pinaliwanag namin na hindi basta-bastang pinapakawalan o pinapaalis sa programa ang isang 4Ps beneficiary. Talagang masusing kini-case manage sila. Ang utos ng ating Pangulo, siguraduhin ng DSWD na pag-exit sa 4Ps, kailangan yung status nila sa pamumuhay maayos na. May 3 level yan, level 1, level 2, o level 3. I'll go a bit technical. Ibig sabihin, tinitignan namin. Pag level 1 ka, malayong-malayo ka pa. Sisiguraduhin namin na hindi ka pa mag-exit sa program. Pag level 3 ka na at nag-exit ka, may support services na binibigay ang DSWD. Kasama na dyan yung Sustainable Livelihood Program para masigurado na may hanap buhay yung pamilya. Meron rin tayong referral system sa mga iba nating mga agencies katulad ng TESDA, CHED, para masigurado na yung suporta sa pamilya o sa mga membro ng pamilya tuloy-tuloy para hindi sila babalik sa kahirapan. Very particular ang ating Pangulo dyan na napuhunan na natin hindi pwedeng mawala at bumalik sila sa kahirapan. Last lang po, ilan na po ba yung ngayon yung ating mga nasa 4Ps? Yeah.
Well, ang nasa Philippine Development Plan, dapat 4.4 million households ang nasa loob ng 4Ps natin. But after natin mag-case manage, meron na tayong napa-exit na 1.4 million families. Yan yung mga pamilya na gumanda na yung kanilang estado ng pamumuhay. So nasa 3 million tayo ngayon. Inaantay natin yung bagong data mula sa PSAU, yung Community-Based Monitoring System, para ma-cross-reference natin ulit kung magdadagdag pa ba tayo or mananatili tayo sa 3 million. Inaantay pa natin yung data na yon. Ace Romero, Philippine Star. Good morning. Kay Professor Briones po sana. Just on a few questions on the method lang po. So yung question po ninyo about hunger sa inyong mga surveys, same question po yung tinanong, yung question employed here in this self-reporting poll. Maybe I can request Jay to answer. Kasi sila yung SWS mismo nag-conduct ng survey. Magandang umaga, Jay Sandoval. Sa SWS, ang ginagamit nating tanong sa mga respondents, isa lamang across the surveys, no? At babasahin ko yung Tagalog. Nitong nakaraang 3 buwan, nangyari po ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? So that's the basic indicator for experience of involuntary hunger. Tapos yung mga sumagot ng oo, may follow-up question. Nangyari po ba iyan ng minsan lamang, mga ilang beses, madalas o palagi? So tulad ng sinabi ni Professor Roel, yung sumagot na minsan lamang at mga ilang beses, sila yung moderate hunger. Tapos yung sumagot na ito ay madalas o palagi, sila yung maituturing na severe hunger. At iyon ang tanong na ginagamit ng SWS across the different surveys, yung nationwide survey namin, pati dito sa walang gutom na survey. Mahalaga na ang implementasyon ng questions ay pare-parehas para comparable sila. At gusto ko ring sabihin na depende sa lugar na kung saan nagsasurvey yung aming mga enumerators, we translate the questions into the various languages spoken in the study areas. Regarding po sa results ng nationwide survey, nakalagay po dito sa handout na the most notable improvement was seen in the BARM Plus cluster where hunger incidence fell by 17.4 percentage points. Yung drop po ba sa hunger, was it seen across all regions or were there regions na tumaas yung hunger incidence? Okay. Yun po ay patungkol sa walang gutom. Yung nationwide survey naman po, 20% on the national, yung national level, yung nakaranas ng involuntary hunger, bumaba ito sa 16.1 itong pinakahuling survey. Pero ito yung nationwide survey. Ngayon, patungkol sa BARM Plus, tatawagin ko po si Professor Well. So actually, nagkaroon ng improvement across all the, what we call clusters, no? Because we clustered them by geographic area kasi not all the regions were covered nung scale up. There was an improvement, pero pinaka-remarkable yung improvement sa BARM Plus. Saan cluster po yung pinaka-mababa yung improvement? It's a cluster, if I recall the numbers, which we call Central South, the Visayas and adjacent areas. Ilang percentage point? Hindi ko ma-recall yung exact figures. We're happy to provide pero yun later. po yung kumbaga yun yung area na we need to improve more. Yung area po na yun ang pinakamababang improvement. That is what the survey found. Okay. So Visayas areas po. Yes. Okay, salamat po. Vance Fernandez, Police Files Tonight. Good morning, Secretary. I have a question for you. Sir, alam ko marami din kayong problem na kinakaharap, no? During the crisis situation. Ano pong ipapataw natin parusa dito sa mga fixers? For yung mga fixers na kumakaltas sa mga ayuda na ibinibigay ng DSWD? Yes, sir. Well, the stiffest criminal penalties will apply. Kung may natatanggap kami ng mga ganyang report, our field officers will investigate, verify, and then we will file the appropriate charges. Kung ano yung pinaka-severe na pwede namin kasuhan, ikaso, yun ang gagawin natin. Yes, sir. How about, sir, yung mga
meron mga sa social media ng mga nakalagay na mga social pensioners na mga nakalagay na names. Ano po ang ginagawa ng DSW dito? Ano yung sa social pensioners, sila yung mga matatanda na Oo. pumipension. Pero sir, parang fake news sir ang nangyayari eh. Yung nagkakalat ng Yes, sir. fake na news, Fake news, yeah. para sabihin na may ganito, ganyan. Well, una na sa lahat, we have to combat fake news. Meron kaming information drive, yung tamang tulong sa tamang impormasyon. Naniniwala kami sa DSWD na para makatanggap ng tamang tulong ang ating mamamayan, dapat tamang impormasyon yung nakukuha nila. So we've always encouraged them to like and follow the official verified account ng DSWD. Kasi yun lang dapat ang source ng impormasyon. Pangalawa, maganda yung working relationship natin sa Meta at mayat-mayat nagre-request kami sa kanila na to put down these pages. Kasi nakakapanlin lang, nakakaabala. Pangatlo, we will continue to work with law enforcement agencies kung kaya matrack down itong mga purveyor of fake news, lalong-lalo na pagdating sa ayuda na nadidisinform yung mga mamamayan natin para masigurado rin natin na maparusahan sila. Okay, thank you very much sir. Last two questions. Christian Yosores, DZMM. Good morning po, Secretary. Magkano po ulit yung budget na allocated doon sa pilot implementation natin, yung first 300,000 na beneficiaries ng walang gutom? And will there be enough funds para po doon sa additional na 300,000 by the end of the year? And magkano po ang allocated for the last 150,000 for 2026? Well, yung ginamit natin sa pilot will be 1.89 billion pesos. That's the GOP or the government counterpart. Meron rin tayong na-secure na ODA sa mga darating na panahon to finance the entire program. Pero nandun pa rin lagi yung counterparting ng ating pamahalaan. After this press con, we'll give you the exact figures para hindi, kasi may mga raw numbers siya para hindi mali yung impormasyon na mabigay namin. Pero sasapat naman po. Sasapat. Itong programa na to, ulitin ko, dumaan siya sa pilot para masigurado natin na nasusukat natin yung epekto. In fact, multiple pilots yung tumakbo. We do the impact assessment, multiple impact assessments. Meron din pinatakbo ng impact assessment yung Asian Development Bank at tayo. And bago green light ng Pangulo natin yung Overseas Development Assistance, sinigurado niya na nandun yung mga ebidensya na gumagana yung programa. And then, saka natin isi-scale up. Sapat yung pondo para sa pag-scale up, hindi natin ilulunsad siya pag hindi sapat yung pondo. Finally, Ann Soberano, Bombo Radio. Sec, good morning. Sinabi nyo kanina, Sec, is there is enough evidence na talagang gumaganda at maganda ang resulta ng programa ng walang gutom. And do you intend to expand it? Saan po ba ninyo balak pa i-expand ang programa? Una, yung quote na yun, hinaram ko yung quote ni Professor Briones a while ago when he said there's evidence to show that it's working. At ang pag-expand ng programa ay naaayon sa data na manggagaling sa Philippine Statistics Authority. Kung matatandaan nyo, tapos na yung community-based monitoring system. Yan ay yung magiging targeting tool ng lahat ng government agency pagdating sa mga programa mula 4Ps, mula sa walang gutom. So inaantay na namin yun at doon magiging basihan kung saan tayo pang makakahanap, kung nasaan yung mga food poor families na itinuturing natin. Pero initially, Sec, may mga ideas na po ba kayo kung anong mga probinsya po ito? I'd rather wait for the CBMS to come back kasi mas maganda siguro na data-driven rin yung pagsagot ko. Kasi nga hindi ko pa natatanaw yung result papunta pa lang sa amin. Last na lang, Sec. Malapit na rin po yung budget deliberation ng DSWD. May mga inihihirit po bang mga dagdag pondo ang ahensya po? Well, una, masaya na kami kung ano meron kami. Alam naman namin na maraming ahensya at maraming mga pangangailangan. Pero syempre hindi nyo maaalis namin na kapag tatanungin kami ng mga policy makers natin kung ano pa yung mga pangarap ng DSWD, mahaba yung listahan. Una dyan, na recently pumunta si Secretary Pangandaman sa repacking center namin. Napag-usapan naming dalawa na meron tayong repacking center sa Luzon, meron tayo sa Visayas, pero dream natin magkaroon sa Mindanao. Sa katunayan, yung local government ng Mindanao, ng Butuan City, nagbigay na ng lote kung saan pwedeng itayo yung repacking center sa tabi ng airport, sa tabi ng seaport. So isa yun sa mga dreams namin, magkaroon ng repacking center sa Mindanao. Pangalawa, alam nyo, maraming usap-usapin tungkol sa pagbaba ng minimum age of criminal liability. Mahabang usapan yon, pero kami sa DSWD, ang sinasabi namin, kailangan natin sumunod sa mga international commitments natin
kailangan rin natin tignan ng science at nananatili kami doon sa posisyon namin na let's keep it at 14, below 15. Kaya ako nakwento yon, maganda yung batas. Pero may wishlist kami kung paano pa natin mai-implement ng maayos, katulad ng pagtaguyod ng mas maraming bahay pag-asa. Kasi kulang na kulang yung bahay pag-asa. Kung gusto natin makita yung buong restorative na epekto ng batas, kailangan bigay natin kung ano nakasaad sa batas. At isa doon yung pagtaguyod ng mga bahay pag-asa nationwide para matulungan natin magkaroon ng panibagong bukas yung ating mga kabataan na medyo napariwara. Ang mandate ng DSWD hindi naman puro material things lang eh. Ang mandate namin ibalik yung pag-asa sa bawat mamamayan at kasama dyan at mas mabigat yung binibigay namin na emphasis sa mga kabataan. So yung dalawa, repacking center for faster disaster response, investment in human capital sa pamamagitan ng restorative effects ng mga bahay pag-asa natin para sa mga children in conflict with the law. Thank you, sir. I think, Professor, you wanna add to... okay. Maraming salamat. Yusek Claire. Thank you very much, Secretary Rex Gatchalian at sa mga kasama niyo po. Maraming salamat sa magandang good news. Isang announcement. The President Ferdinand R. Marcos Jr., has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highway to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely serve and benefit the Filipino people. Handa na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po si Senator Amy na haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni Senator Amy, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na sampahan? Ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. Hindi pa po ba mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? At isa pa pong tanong, saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. I'm sure the President heard about this, ma'am. Ano po yung reaksyon niya na galing po sa kapatid niya yung pahayag na yun? Alam naman natin ng Pangulo pagdating kay Senator Amy, kapatid niya naman po yan, ay hindi siya nagsasabi po ng negatibo. Ana Badjo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, gusto lang po naming malaman yung tugon ng palasyo sa panawagan po ni Senate President Cheese Escudero for Malacanang to come up with a negative list of infra projects that cannot be funded under the proposed budget po for next year. Dapat daw po mas maging proactive tayo kaysa
sa huli po natin aalisin yung mga projects na to? Ang kanyang suggestion po ay welcome naman po. At katulad ng sinabi natin kaninang announcement ng Pangulo, inuutusan po ang DBM at ang DPWH na busisiin po ang sinasabi nilang mukhang nagkaroon na naman ng mga insertions. So, kailangan po talaga itong maaral, ma-evaluate kung tama po talaga ang nasasabi. Ma'am, how about po kaya sa call niya na magkaroon po ng moratorium para sa mga new flood control projects for next year kasi billion-billion pa rin daw po yung mga hindi nagagastos under the 2025 budget? Sinisimula na po ito ni Secretary Vince ang pagtatrabaho dito. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net 25. Yusek, magkano po ba talaga yung total budget ng flood control from 2022 to 2025 po? Meron po bang maaaring maging liability ang Pangulo dito po sa maanomalyang flood control projects? Ang 2022, kung mapapansin po natin, ay hindi po sa panahon ni Pangulong Marcos to ginawa. Nagsimula po sila for the 2023, 2024, and 2025. At ang lahat po ng budget nito ay makikita naman po sa GAA. At ito po ay nakapublish naman. At ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Binabanggit po kasi na since ang Pangulo ay alam din po niya yung budget, parang ano po ba yung kanyang pananagutan din bilang Pangulo po ng ating bansa. At mukhang hindi agad nalaman. Ano po kasi itong 3 years lang na ito, nabanggit ng Pangulo itong mga contractors, ibinunyag niya yung 15, tapos nag-inspect po siya, nakita na may mga ghost projects dito sa mga flood control po na ito sa buong 3 taon ng kanyang panunungkulan po. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rocknetting ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Ivan Maylina, GMA Integrated News. Kunin ko na rin po ang reaksyon ng Palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarsuela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin
na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Maricar, same question. Maricel Halili, News 5. Magandang araw po, Yusek. Yusek, can we have more details tungkol po doon sa sinabi ni Presidente na isiningit doon sa 2026 budget? What particular areas po yung nakita ni Presidente? Flood control projects din ba siya? And paano na isingit? Sino yung posibleng involved considering na NEP pa lang siya? Okay, nasabi po natin noong nakaraang press briefing na ito ay nabanggit ni Representative Marcy at Representative Puno. So doon lamang po kumuha pansamantala ng impormasyon ng Pangulo at ang DBM. At ito po ay pag-aaralan mabuti, kaya po ang DBM pati po ang DPWH ay bubusisiin po ito talaga. Kung totoo bang nagkaroon ng mga duplication, nagkaroon ng insertion, dapat po kasi matanggal ito through errata. So, yun po. Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye dahil noon po sinabi sa atin ng DBM, aralin ito sa pamamagitan din po ng tulong ng DPWH dahil baka po yung mga ibang project, mahaba po, pareho ng name, pero phase 1, phase 2, phase 3. So, dapat aralin po. Baka naman talagang walang duplication, baka iba-ibang phase lang siya, pero kung meron talaga pong duplication, yun po talaga ang bubusisiin ng DBM at ng DPWH. Ma'am, how about yung Kalinga and Apayo? Because Senator Erwin Tulfo mentioned na mukhang meron din siyang na-receive na info na parang dun sa area din na yun. Do you have the same info? Sa ngayon, wala pa po tayong nakuha na anumang detalye patungkol po dyan. Kung may nakuha na po si Senator Erwin, mas mabuti po makapagbigay din po siya para maitulong po niya ito sa DPWH at DBM. What are the chances na baka meron din problem doon sa DBM mismo considering na NEP po siya? Kaya nga po inutusan na po ng Pangulo ang DBM at ang DPWH na usisain po lahat ito. Related to NEP, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, regarding the sweeping review that you mentioned a while ago, anong extent nung magiging review? Will it lead to the altering of the actual amount of the budget or maybe it's just amendments in the projects? Paano po yun? Ang sabi po kasi ng DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga erratum. Iko-correct, i-amend, tatanggalin, para po mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso ng listahan kung ano yung dapat na hindi na ilagay. So it will be through errata po? Yes. So, pero how long will the review take? Kasi given na maraming project, hindi kaya magkaroon ng delay sa deliberation ng budget considering that we are trying to avoid a reenacted Yes, budget. opo. Ayaw po natin. Hanggat maaari, ayaw din ng Pangulo ng reenacted budget. Sa bilis po ng pagtatrabaho ni Sec Vince at saka ni Sec Mina Pangandaman, mabilisan po ito. At yun ang po ang pinag-utos talaga ng Pangulo. So hindi pwedeng pangmatagalan yung gagawin na pagre-review. Mabilisan po ito. So what will happen? Halimbawa may mga nakita pong projects na duplicate, sabi po ninyo, Yes. or maybe natapos na pero ano po mangyayari doon sa mga allocation na yun? Kung tapos na po yun, tatanggalin na po. And then it will be... Ipagbibigay alam po sa Kongreso. So mababawasan po yung budget? Opo. Yes po. Kaya nga po may mga pagre-review, kaya po rin nagkakaroon ng budget hearing para maitama kung ano yung maitama dapat. So if ever there will be a reduction in the proposed NEP, sa TPWH lang po? Depende po, kasi kung meron pa pong iba. So, re-reviewin po nila. Pero sa ngayon po, dahil yun po yung nakikita ng mga senador natin at ng mga kongresista, DPWH. Okay, ang salamat tutok. po. Erica Sinaking, Business World. Good morning, Sec. Yesterday po, Senator Lacson flagged 51.82 billion peso in distinct or vague insertion in 2026 NEP. Parang sinabi niya rin na magiging ghost project siya in the future. So, ano po, kinala niya rin po ito na
quadruple whammy on taxpayers. So ano po ang response ng Palace? Yun po, mabilis pong nagresponde ang ating Pangulo at muli inuutusan niya, may direktiba po sa DBM at sa DPWH na ayusin ito. At kung may mga pagkakamali, dapat ma-correct. Paano naman po yung how or what safeguards does the administration have in place to prevent legislators or and contractors from influencing or inserting from the NEP? Babantayan po, ang sabi po ng DBM, tututukan nila. Para po, at sinabi rin po ng Pangulo sa SONA na, at sa kanyang mga press briefing, ayaw po niya na maulit pa, na madagdagan ng hindi naaayon sa NEP. So, kung kinakailangan na magkaroon ng ma-veto ito, i-veto po niya. Okay, that's all. Arlene Delgado, ABS-CBN. Good morning, Yusek. Yusek, lihis lang ako. We would like to get the Palace's reaction to the Coordinating Council of Private Education Associations, or COCOPEA. They're calling on President Marcos to immediately review and recalibrate po yung current policies sa class suspensions after what happened recently. Allow me to quote them, Yusek, sabi nila, the blanket and automatic orders po ng Secretary of DILG hamper school preparations, discourage resilience in school communities, and devalue the education of students. They are basically asking for enough flexibility po to suspend classes. Opo, i-recommenda po to sa NDRRMC. Pero tandaan din po natin, ang suspension po sa work ay nanggagaling po sa Office of the President or OES through PCO. Eileen Taliping, Abante. Good afternoon, ma'am. Kuha lang kami ng development doon sa Prime Water kasi matagal nang na-submit ng LUWA yung kanilang recommendation kay Pangulo. Meron na po bang action dito ang Presidente? Kasi naghihintay po ang mga consumers ng Prime Water. Opo, kung natatandaan niyo po, mabilis din pong kumilos ang Pangulo patungkol sa problema sa Siquijor. Ganyan din po ang nais ng Pangulo. Meron na pong ginagawa ang LUWA at ang ibang mga concerned agencies. At hindi lamang po namin muna isisiwalat kung ano po ang mga hakbang dahil mahirap po na baka magapang. Makakatulong ba ito? Makakagaan ba ito sa sakripisyo ng maraming Yes, yun po ang nais ng Pangulo. Maibsan ang kahirapan ng mga consumers ng Prime Water. Thank you, ma'am. Tina Maralit, Manila Times. Hi, ma'am. The Judicial and Bar Council has concluded its public interviews for the aspirants for the Ombudsman. How soon is the Palace expecting for a shortlist to be submitted to President Marcos? Ang Pangulo naman po ay mabilis kumilos eh. So abangan na lang po natin muna kung ano ang kanyang magiging decision pagka nandiyan na po yung shortlist. So, ma'am, ano po yung non-negotiable qualities that the President is looking for sa kapalit ni retired Ombudsman Martires? Ang gusto po ng Pangulo, of course, dapat ay may integridad. Hindi nadidiktahan at walang kinakampihan. Salamat po. Last question, Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Former Bulacan District Engineer po, admitted na nagsusugal po siya kasama yung iba pang tauhan ng DPWH. How concerning is this at may natatanggap pa po ba tayong report na may mga ganito pa rin ginagawa? Ano po yung sanction na maaari po nilang harapin? Unang-una po, kung inamin po niya to, syempre po, ito naman ay under na po kay Secretary Vince Dizon. Maaari po ito makasuhan under RA 6713. Depende pa po kung ano po yung maaari pa niya nagawa. Can be administrative case, can be criminal case. Depende po sa kanya mga nagawa. Pero hindi po natin pangungunahan kung ano magiging desisyon dito ni Secretary Vince Dizon. Ma'am, follow up na lang po. What is our reminders for government officials or workers po na nagsusugal or maybe enticed na magsugal? Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede. Bawal po yun.
So, malalaki na po sila. Responsibilidad nila yan na dapat maging matino silang public official. Thank you, Yusek Claire. Bilang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng ating healthcare workers sa bansa, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang karagdagang 6.8 billion pesos na pondo para sa health emergency allowance ng mga kwalipikadong health and non-healthcare workers. Ayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bayaran na ang balanse ng health emergency benefits and allowances claims mula 2021 hanggang 2023. Sakop ng nasabing pondo ang may kabuuang 1,411,546 claims mula sa LGUs, private health facilities, state universities at iba pang institusyon. Ang pag-release ng Special Allotment Release Order para sa Department of Health ay pagpapahalaga sa sakripisyo ng mga health, non-health care workers lalo na noong panahon ng pandemya. Noong 2024 ay naglabas na rin ng 121.3 billion pesos ang DBM para sa health emergency allowance. Nagpasalamat naman ang Department of Health sa DBM para sa maagap na dukon at pag-release ng karagdagang budget. Ayon sa pamunuan ng DOH ay tututukan nito ang pagbabayad sa mga pending claims ng kwalipikadong health and care workers. Noong nakaraang taon, humigit kumulang 2 buwan lamang matapos lumabas ang release order ay nabayaran na agad ang mga nag-claim ng health emergency allowance. Nagpaalala naman ang DOH sa mga LGU, private hospitals at clinics na siguraduhing mabilis at maayos ang pagbabayad sa mga dapat makatanggap ng Nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakisin pa ang ship